So after 2 years, kailangan na natin linisan yung ating aquarium. 4.5 pala to guys na low iron curve na tank. So hindi to yung typical aquarium lang dahil quality po ito. Kung makikita nyo, white sand yung ginamit natin dito kasi mas may emphasize talaga yung design natin. Ang problema lang sa white sand, of course, kitang-kita kagad yung mga dumi, yung mga waste ng ating mga alagang isda. Tunay na shiryu din yung ginamit natin dito. Tunay na ba to? Kasi para sa amin, sobrang ganda talaga nung nabibigay ng mga formation ng shiryu stone. And syempre, meron tayong mga driftwood na ginamit. Kung makikita nyo guys, binabrush ko na din yung ating mga salamin. Inuuna talaga namin yan, pati sa mga design. Kasi pag nagsaypo na tayo ng tubig, at least masasama na kagad yung mga particles na natanggal natin dyan. At syempre guys, may mga artificial moss din tayong ginamit dyan. Pero hindi tayo gumagamit dyan guys ng plastic. Okay? So safe na safe yan sa mga alaga natin. May ginamit na rin tayo dyang special brush guys para sa mga water stained. Importante talaga linisin mo kagad yung labas at loob ng inyong aquarium. Kaya kung makikita nyo guys, no, medyo mataas pala yung lagayan ng aming aquarium na yan. So buti na lang talaga 7.3 ako kaya abot ko. So makikita nyo rito guys yung ginagamit namin na secret na magic tubo. Sobrang sarap na ito guys magsip-sip. Simot talaga lahat. Kung makikita nyo dito guys, sinisimulan natin mag-siphon ng tubig. At technique guys, pag mag-siphon kayo, syempre kailangan nyo nang isama yung mga maliliit na dumi sa baba. So ginagawa namin yan para mas lalong malinis yung ating aquarium. Especially dun sa mga hindi nalinis masyado ng ating secret weapon. After nyan guys, kung makikita nyo nasa 40 to 50% yung bawas ng tubig natin dyan. Ang gagamitin naman nating tubig dyan is cycled na tapos same temperature siya. So safe na safe yan sa fish natin. So hindi na rin kami masyado nag-overextend sa pagbawas ng tubig para hindi masyado mashock yung ating mga isda. Pwede naman tayo magdagdag in the future, no? Pero at least kahit papano ngayon, hindi sila masyado mabigla sa pagbabago ng quality ng tubig. At sa paglagay ng tubig guys, napaka-importante na hindi nyo rin siya basta-basta ibabagsak lang. Pag ginawa nyo yun, lalo na pag pino yung sand nyo, is maglalabo yung tubig nyo. So ayaw nyo namang mangyari na bagong linis pero sobrang labo ng tubig nyo. So kaya minsan ginagamitan natin ng mga something na pwedeng mag-block dun sa pagbagsak ng tubig para smooth yung paglalagay natin. Siyempre guys, after nyan, pupunasan naman natin yung mga harap at likod ng ating aquarium. So, para hindi masyado magkaroon ng dumi at malinis tingnan yung ating tank. Kung makikita nyo guys, hindi pa siya ganun kalinaw kasi syempre, paglagay natin ng tubig, medyo nabuhag-hag yung sand natin. Pero after ilang days, magiging okay na ulit yung tubig, magiging malinaw na siya. Tinanggal ko na rin kanina guys yung mga halaman natin para at least kahit papano is maging ganda tingnan yung ating aquarium. Tapos ibabalik ko na lang siguro siya after mga ilang days. Again guys, napaka-importante ng pagmi-maintenance sa ating aquarium. So wag natin siyang kakalimutan at pilitin natin sipagan palagi para sa mga alaga nating isda. Yan, salamat po sa mga nag-share, nagla-like at nagko-comment sa ating mga video na ginagawa. And guys, kung interested po kayo sa ating project na to, comment lang po kayo sa baba or pwede nyo rin po kaming i-message. Yan. Tunay na rocks, tunay na driftwood po yung ginamit natin dyan. And syempre guys, artificial yung mga moss pero hindi siya plastic. So safe na safe yan sa mga alaga natin isda. Kita-kita nyo naman guys kung paano sila nag-enjoy sa kanilang bagong aquarium. So yun lang po mga ka-stress, hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!